President, our distinguished colleague, Senator Rodante Marcoleta, would like to interpolate a good sponsor. Senator Dante Marcoleta is recognized. Maraming salamat, Mr. President. Pwede po bang makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech. Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman po ay nagpaunlak sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin, yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yon? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yon. We have a relative peace nung panahon na yon. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesman o spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang paguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa.
Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa itinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si J. Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay yung tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights. At pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community. Bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema.
Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaring sabihin natin may mali ang China. Ngunit kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginoong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council, at saka yung PCG, yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung, ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit pa paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang
bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public. Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa paghilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida. I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant country sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka-negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan, huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations. Lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po, maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang Secretary of the Department of Foreign Affairs.
hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin, yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na, ikaw baka ako naniniwala na pwede tayong magsimula na ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, halimbawa, sabi ko, yun na lamang ka akong mga isda. Alam ko, ako, ang isda. Walang may-ari yan. Common yan eh. Yan pwede natin pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi ko ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon yung isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng, ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, mayroon tatlong pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya, pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. Mga bagay na pwede naman nating pasalamatan din sila. Kasi po kung ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Naintindihan naman namin yun, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapag-umpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay Exclusive Economic Zone, sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali, 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po, meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas eh.
Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po, nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac, at naway narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President.